Nagising ko ang pinakawalang kwentang F-rank skill sa kasaysayan. Ito ay tinatawag na renovate, na kayang ibalik ang anumang walang buhay na bagay sa loob ng isang metrong radius sa orihinal nitong estado. Ngunit sa katotohanan, kung gagamitin mo ang renovate sa isang libro, mananatili itong libro. At kung gagamitin mo ito sa isang tuwalya, mananatili itong tuwalya. Kaya naman, sa ikatlong buwan ng zombie apocalypse, kinuha ng kasintahan ko ang huling kalahati ng isang pakete ng biskwit at nagmaneho palayo gamit ang kotse ng ibang lalaki, nang hindi lumingon. Bago umalis, hinagis niya ang isang walang laman na instant noodle cup sa aking paanan, na parang paghagis ng buto sa isang aso, at sinabing, "Cheery, huwag kang magalit sa akin. Walang silbi ang iyong kasanayan. Kung mananatili ako sa iyo, mamamatay ako sa gutom sa kalaunan." Narinig ko ito, tinitigan ko ang walang laman na tasa ng may kawalan ng pag-asa. Pagkatapos, bigla, isang nakakabaliw na naisip ko, renovate. At sa sandaling iyon, isang malakas at mabangong amoy ng manok ang biglang umalangaw sa akin. Sa ilalim ng punit na takip, ang mga pansit ay nanatiling nasa perpektong kondisyon, kasama ang 3 sachet ng pampalasa. Lubos akong namangha. Hindi ang aking kasanayan ang walang silbi, kundi, lahat tayo ay hindi nagkamali ng pagkakaintindi dito. Ang tunay na kahulugan ng pagsasaayos ay hindi ang pagbabalik ng isang bagay sa orihinal nitong anyo noon. Ito ay ang pagbabalik nito sa orihinal nitong anyo, sa sandaling ito ay ginawa. Ang orihinal na anyo ng isang walang laman na instant noodle cup ay hindi walang laman, kundi selyado at puno. Sa mismong sandaling iyon, nagsimulang kumabog ang aking dibdib. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa purong pananabik. Tumingin ako sa paligid ng ninakaw na supermarket na ito. Lahat ng uri ng punit na pakete ng merienda, walang laman na bote ng tubig, at iba't ibang balot ay nakakalat sa mga istant. Para sa iba, basura lamang ito, ngunit para sa akin, ito ay isa na ngayong. Isa itong kayamanan. Hindi ko minadali ang pagpapakulo ng instant noodles, dahil sa katapusan ng mundo, ang amoy ng pagkain ay maaaring mag-imbita ng mga hindi gustong bisita. Kaya, maingat akong umakyat sa bodega sa unang palapag ng tindahan, hinayla ang mabigat na stand, at isinara ang pinto. Nang ligtas na ako, sinimulan ko ang aking eksperimento. Inilagay ko ang walang laman na tasa ng pansit sa lupa at tahimik na sinabing, renovate. May bahagyang alon na tumaas, halos hindi nakikita ng mata, at isang bagong tasa ng pansit ang agad na lumitaw muli. Pinigilan ko ang aking labis na kagalakan at inulit ito ng paulit-ulit. Pagkalipas ng 10 minuto, isang maliit na bundok ng 60 noodles ang nabuo sa harap ko. Ang cooldown ng aking skill ay 10 segundo lamang. Nangangahulugan ito na ang instant noodles ay wala ng katapusan para sa akin. Pagkatapos, napunta ang aking mga mata sa isang walang laman na bote ng mineral water sa malapit, renovate, at agad na lumitaw ang isang 500 mililitro na bote na puno ng malinis na tubig. Pagkatapos, nakita ko ang walang laman na pakete ng isang first aid kit na nakahiga sa lupa. Si renovate, at isang bagong-bagong first aid kit, ay nasa aking mga kamay. Bumilis ang aking paghinga, pagkain, tubig, at gamot. Ang pinakamahalagang yaman sa apocalypse ay wala ng katapusan. Lorette, hindi ba't sinabi mong walang silbi ang mga kasanayan ko? Teka lang, darating ang araw na kakailanganin mong magmakaawa sa akin ng nakaluhod para sa isang piraso. Sa sumunod na 3 araw, nanatili akong nakakulong sa bodega na ito. Ang mga walang laman na pakete na nakakalat sa silid ay naging hilaw kong materyal. Chips, biskwit, tsokolate, kahit anong kaya kong kainin, binago ko ang lahat ng ito at inilagay sa ilang malalaking lalagyan. Iba't ibang soda at mineral water ang pumuno sa kalahati ng silid, at higit sa lahat, nakakita ako ng walang laman na silindro ng gas at isang maliit na kalan ng gas sa tindahan, na aking binago. Ngayon, makakakain na ako ng mainit na pagkain. Isinara ko ang lahat ng bintana sa bodega at pinakuluan ang tubig sa isang palayok. Binuksan ko ang 3 sachet ng pampalasa at maingat na inilagay ang mga pansit. Nang ang pamilyar na amoy na iyon, na matagal ko nang hindi naramdaman, ay umabot sa aking ilong, hindi ko napigilan ang mga luha, at nagsimula itong damaloy. Patuloy kong kinain ang pansit ng may kasakiman, habang umiiyak. Ito ang pinakakasyasya at pinakakalmang pagkain na natikman ko simula nang magsimula ang apocalypse.
Nagsimulang mag-isip muli ang aking isipan pagkatapos kong mabusog. Hindi solusyon ang pagtatago rito, dahil maya-maya ay aatakihin ng mga zombie ang supermarket na ito o matutuklasan ng iba pang mga nakaligtas. Kailangan ko ng ligtas na base at ilang armas, dahil ang pagkakaroon lamang ng pagkain at tubig sa apocalypse ay parang isang tupang naghihintay ng kanyang biktima. Tinipon ko ang lahat ng mga supply na makukuha ko sa dalawang malalaki at malalaking backpack at pagkatapos ay bahagyang binuksan ang pinto para makita ang mundo sa labas. Maraming zombie ang pagala-gala sa kalye. Huminga ako ng malalim at hinawakan ang kutsilyong hinasa ko sa kusina hanggang sa maging kasing talim ito ng talim ng labaha. Oras na para umalis. Medyo mapanganib ang proseso ng paglabas ng supermarket, ngunit walang malaking nangyari. Sinamantala ko ang masalimuot na mga eskinita sa likod ng tindahan at nagawang patayin ang karamihan sa mga zombie. Kung may lumitaw na nag-iisang zombie, ihahagis ko ito ng bagong renovate na lata ng Coca-Cola ng buong lakas, at kapag natisod ito, tatapusin ko ito gamit ang kutsilyo sa kusina. Ang target ko ay ang Langan Residential Complex, na matatagpuan sa kanluran ng lungsod. Ito ay isang kilalang luxury residential area. Mayroon itong kompletong sistema ng seguridad at matataas at makakapal na pader. Kaya maaaring tumagal ito ng ilang panahon sa mga unang yugto ng apocalypse. At ang pinakamahalaga, ito ang tinitirhan ng aking mga magulang. Nasa kolehiyo ako noong nagsimula ang apocalypse at nawalan na ako ng komunikasyon sa kanila. Ang paghahanap sa kanila ang naging pinakamalaking obsesyon ko ngayon. Ngunit ang paglalakbay patungo sa Langan Complex ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Tuluyan ng tumigil ang lungsod. Hinaranggan ng mga inabandonang sasakyan ang bawat pangunahing kalsada. Sa daan, nasaksihan ko ang hindi mabilang na mga trahedya ng tao at mga kakilakilabot na away sa pagitan ng mga tao para sa kaunting natitirang pagkain. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang pagtataksil sa akin ni Laurent ay marahil ang pinakamaliit na bagay sa malupit na mundong ito, dahil matagal nang nasira ang sangkatauhan dito. Nang lumalim ang gabi sa ikatlong araw, sa wakas ay narating ko ang Langan Complex. Ang mataas na bakal na gate ay mahigpit na nakasara, at ang mga anino ng ilang taong nagbabantay ay makikita sa itaas ng pader. Maliwanag, ang lugar na ito ay naging isang pinatibay na kuta para sa mga nakaligtas. Nagtago ako sa malayo at pinagmasdan ang lahat ng matagal. Ang pagpasok sa complex ay nangangailangan ng masusing pagsusuri. Kaya inayos ko ang aking backpack at itinago ang karamihan sa aking mga probisyon sa ilalim ng isang mahusay na nakatagong takip ng alulod. 2 bote ng tubig at isang pakete ng biskwit lamang ang dala ko. Pagkatapos ay tumungo ako sa pangunahing gate at nagsimulang magpanggap na isang ordinaryong refugee. Noon din, isang boses ang umalangaw mula sa itaas ng pader. Hoy, sino ang nandyan? Agad kong itinaas ang 2 kamay, itinaas ang aking ulo, at ibinunyag ang aking maalikabok na mukha. Ako ay residente rito. Ang pangalan ko ay Lin Fan. Nakatira ako sa Building 17. Ang lalaking nakatayo sa itaas ay nanatiling tahimik ng ilang sandali, na parang kinukumpirma ang impormasyon gamit ang isang talkie-walkie. Maya-maya, bahagyang bumukas ang bakal na gate, at lumabas ang isang lalaki. May kahinahinalang ekspresyon sa kanyang mukha, may hawak na tubo na bakal. Itinaas niya ang kanyang baba at sinabing, "Identification card." Kinuha ko ang inihandang identification card mula sa aking bulsa at iniabot ito sa kanya. Mabilis niya itong tiningnan at saka ako tinitigan mula ulo hanggang paa, nagtanong, "Mag-isa ka lang ba? Nasaan ang mga pinamili mo?" Nang marinig ito, yumuko ako at sinabi, na may halong bahagyang takot at takot sa aking lalamunan. Lahat ay ninakaw sa daan. Kaunting pagkain na lang ang natitira sa akin. Kumunat ang noo ng lalaki. Hindi siya makapaniwala, ngunit nang makita ang aking payat na pangangatawan at ang aking kaawa-awang kalagayan, sa wakas ay niluwagan niya ang kanyang pagbabantay at sinabing, "Pumasok ka sa loob. Ngunit tandaan, huwag mong kalimutan ang mga patakaran ng tirahan. Ang bawat bagong dating ay dapat magtabi ng sarili niyang pagkain. Kalahati ng rasyon ang kailangang ibigay para sa malawakang pamamahagi." Nadurog ang puso ko nang marinig ito. Ngunit sa kabutihang palad, handa na ako. Masunurin akong tumango at inabot sa kanya ang isang bote ng tubig at kalahating pakete ng biskwit. Tinignan ako ng lalaki ng may pag-aalinlangan habang tinatanggap ang mga ito.
Ngunit pagkatapos ay ikinumpas ang kanyang kamay, sinenyasan akong pumasok. Pagpasok ko sa tirahan, nakahinga ako ng maluwag nang makita ang tanawin sa loob. Maaaring tensyonado ang kapaligiran, ngunit kahit papaano ay may kaunting disiplina. Ang ilang mga tao ay nagtatrabaho, ang iba ay nagpapatibay ng mga pader ng depensa, at ang mga kababaihan at mga bata ay nagtipon sa club hall ng tirahan. Ang lugar ay tila isang maliit at ligtas na oasis sa gitna ng apokalipsis, na nakasilong mula sa masaker at kaguluhan sa labas. Sinabi sa akin ng babaeng namamahala sa pagpaparehistro na ang tirahan ay pinamumunuan na ngayon ng isang lalaking nagngangalang Brother Leopard. Siya ang dating manager. Pagkatapos ng apokalipsis, ginaising niya ang kanyang kapangyarihang uri daigdig at inorganisa ang seguridad ng lahat sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pangkat ng gwardya. Lahat ng residente ay tumatanggap ng pang-araw-araw na pagkain ayon sa kanilang mga contribution point, at kung may nangangailangan pa, dapat silang sumali sa isang patrol o logistics team. Tumanggi akong sumali sa kahit anong team pansamantala, dahil ang aking mahinang kalusugan ang pinakamahalaga para sa akin. Ngunit nang tumakbo ako ng mabilis papunta sa pinto ng aking bahay, agad na lumubog ang tanawin sa harap ko. Sa pilitang sinira ang pinto, at ang buong bahay sa loob ay lubos na nawasak at wasak. Tumakbo ako papasok na parang baliw, sumisigaw ng, "Papa, Nanay," ngunit ang tanging tugon ay katahimikan na parang kamatayan. Isang manipis na patong ng alikabok ang bomb-alot sa mesa ng sala, na nagpapahiwatig na wala sila roon ng kahit ilang araw. Bagamat may mga palatandaan ng pag-aaway sa sahig, walang mantsa ng dugo kahit saan. Marahil ito lang ang magandang balita sa kasawiang ito. Napaupo ako sa lupa, at isang takot na hindi ko pa naramdaman noon ang bomb-alot sa akin. Hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Noon din, may mga yabag sa labas, at isang mapangotsyang boses ang umalangaw-ngaw. Wow! Isa pang isda ang nakatakas sa lambat. Bigla akong tumangala at nakita ko ang dalawang lalaking nakatayo sa pinto, nakaharang sa aking daan. Ang lalaking nasa harap ay ahit ang ulo at nakatitig sa akin ng may puot. Nakilala ko siya. Siya ay isang pinuno ng squad sa ilalim ni Brother Leopard, na nagngangalang Scorpion. Dinilaan ni Scorpion ang kanyang mga labi, nakatingin sa akin na parang isda sa cutting board, at sinabing, ang mga may-ari ng bahay na ito, sa totoo lang, ang mga may-ari hanggang ilang araw na ang nakalipas. Malaki ang utang nila sa ating Brother Leopard ng mga contribution points, kaya sila pinalayas. Ngayon, sa amin na ang bahay na ito. Nanliit ang aking mga mata, at galit akong napasigaw, "Mga walang hiya kayo, anong ginawa ninyo sa mga magulang ko?" Casual na sagot ni Scorpion, "Itinaboy lang namin sila. Ito ang kapalaran ng mga walang kwentang tao sa mundong ito. Pero mukhang hindi ka naman ganoon kawalang silbi. Kung handa kang manatili rito at gumawa ng mga kakaibang trabaho para sa amin, baka hahayaan ka naming manatili rito para may mapakain ka." Inosente pa rin ako noon at inakala kong ligtas na kanlungan ang lugar na ito. Pero ang totoo, kahit dito, kumakain ang malalaking isda ng maliliit na isda. Nang makita ko silang unti-unting lumalapit sa akin, tahimik kong inilagay ang kamay ko sa bulsa sa gilid ng aking backpack, kung saan ko nakatago ang isang bagong-bagong kutsilyong nagbabalat, na kamakailan ko lang pinalitan at hinasa. Ngunit nang handa na akong lumaban para sa aking buhay, isang malamig na boses ng babae ang tumawag mula sa pinto. Teka, agad na natigilan si Scorpion at ang kanyang kasama na si Ces Iber, at nang makita nila kung sino ang dumating, agad na natigil ang kanilang mga ngiti, napalitan ng mga mapang-akit na ekspresyon. Ang babaeng nakatayo sa pinto ay nakasuot ng itim na combat suit. May hawak siyang tang saber, ang talim nito ay may bahid pa rin ng maitim na pulang dugo. Sa likuran niya ay nakatayo ang ilang miyembro ng kanyang koponan, na nagpapakita ng parehong mapanganib na aura. Nakilala ko agad siya. Si Chen Lin iyon. Sinasabing ang kapitan ng pinakamalakas na combat squad ng guard ay nakagising ng isang pambihirang mental type na kakayahan, na ang lakas ay hindi maarak. Siya ay itinuturing na pinakapinagkakatiwalaang espada ni Brother Leopard. Hindi pinansin ni Chen Lin si Scorpion at malamig na tumingin sa akin, nagtanong, "Anong nangyayari dito?" Para bang bigla akong nakahanap ng lifebuoy. Agad kong sinabi, "Gusto akong atakihin ng mga taong ito." Namutla ang mukha ni Scorpion at mabilis siyang nagpaliwanag. "Kapitan Chen, huwag mong pakinggan ang kalokohang ito.
Utang sa atin ng mga magulang niya ang contribution points ni Brother Leopard. Kaya lang kami pumunta para sakupin ang bahay, sabi ni Chenlin sa mahinahon ngunit mapanghamong boses. Ang pag-agaw ng bahay ay nangangailangan ng 2 tao, at kailangang i-lock ang pinto. Hindi malakas ang boses niya, ngunit may dala itong pressure na imposibleng balewalain. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, ano pa ang ginagawa ninyo na nakatayo rito? Umalis kayo rito. Tila napatawad na si Scorpion. Agad na sinunggaban ni Scorpion ang kanyang partner, at mabilis na tumakas ang dalawa. Nang mawala ang panganib, kumalma ang aking tensyonadong katawan, at muntik na akong matamba. Tumingin sa akin si Chenlin ng bahagyang nakasimangot at sinabing, mula ngayon, lumayo ka sa kanila. Dahil doon, na parang wala siyang interes na makialam sa buhay ng ibang tao, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Mabilis ko siyang tinawag, Kapitan Chan, alam mo ba kung saan inilikas ang mga magulang ko? Ang mga pangalan nila ay Lin Yanggo at Wang Sumat. Nag-isip sandali si Chenlin at sinabing, parang pamilyar ang mga pangalan nila. Inilikas ni Brother Leopard ang lahat ng matatanda, mahihina, at may sakit. Ang mga walang kakayahan at hindi kayang gumawa ng mabibigat na trabaho ay ipinadala sa isang abandonadong pabrika sa labas ng hilagang gate ng complex. Ang dahilan ay dapat nilang buhayin ang kanilang sarili doon. Nang marinig ito, nanlumo ako. Isang abandonadong pabrika. Walang pagkain o tirahan doon. Hindi ba't parang naghihintay ng kamatayan? Pagkaalis ni Chenlin, agad kong isinara ang pinto. Kailangan kong pumunta sa pabrika ng North Gate. Kailangan kong hanapin ang mga magulang ko. Pero bago iyon, kailangan ko ng lakas. Kumuha ako ng chocolate bar mula sa aking backpack at kumain ng ilang piraso para mabawi ang aking lakas. Pagkatapos ay napunta ang aking mga mata sa bakal na pamalo na iniwan ni Scorpion sa lupa. Kinakalawang na ito at bahagyang nakabaluktot. Inilagay ko ang aking kamay dito at sinabing, renovation. Agad na lumitaw ang isang bagong-bagong bakal na pamalo sa aking palad, kumikinang sa kinang ng malamig na metal. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Tumakbo ako sa kusina at nakita ang nakolektang outdoor survival kit ng aking ama. Sa loob nito ay isang multifunction military shovel, isang survival axe, at isang tagger. Medyo mapurol ang mga ito dahil hindi na ginagamit. Sinabi ko ulit ang renovation, at ang lahat ng 3 armas ay agad na naging matalas na parang kagagaling lang sa pabrika. Pagkatapos ay naghintay ako ng takip silim at sinamantala ang shift ng patrol. Tahimik akong naglakad patungo sa hilagang gate ng complex. Mas liblib pa ang lugar na ito kaysa sa pangunahing pasukan. 2 gwardya lang ang nagbabantay at umiiyak. Hindi ko sila binalaan, sa halip ay sinamantala ko ang blind spot ng mga surveillance camera at, sa tulong ng isang bagong-bagong lubid, madaling inakyat ang mahigit 3 metrong taas na pader. Sa likod ng pader ay may bakanteng parang, at sa di kalayuan, anino ng isang pabrika ang bumungad, na animoy isang tahimik na halimaw na bakal. Isang mahinang amoy ng pagkabulok ang nakalutang sa hangin, at paminsan-minsang ungol ng mga zombie ang naririnig. Mahigpit kong hinawakan ang aking bakal na baras at, yumuko, maingat na sumulong. Habang papalapit ako sa pabrika, dumarami ang mga zombie. Nagtago ako sa likod ng isang sirang pader at nakita ko ang hindi bababa sa 100 zombie na nagtipon sa harap ng gate ng pabrika. Tila naakit sila ng isang tunog at mabilis na kinakalabog ang bakal na pinto ng pabrika. Mahinang hikbi at sigaw ang naririnig mula sa loob ng pinto. Nasa loob ang aking mga magulang. Kumakabog ang aking puso, ngunit sinabi sa akin ng aking isip na huwag umatake ng hindi nag-iisip. Tumingin ako sa paligid at nakita ko sa isang gilid ng pabrika, may hanay ng mga bintana na mga 4 na metro ang taas mula sa lupa. Marahil ay makakapasok ako mula roon. Nang magkaroon ako ng plano, agad akong nagtrabaho. Pumulot ako ng bato mula sa lupa at inihagis ito ng buong lakas patungo sa isang inabandonang sasakyan na nakapark sa malapit. Tumama ang bato sa bintana ng sasakyan, na lumikha ng malakas na ingay, tulad ng inaasahan ko. Ang mga zombie na nakatayo sa harap ng gate ay agad na lumingon sa pinanggalingan ng tunog at dahan-daang nagsimulang lumapit dito. Nang makita ang pagkakataon, tumakbo ako patungo sa pader ng pabrika. Kumuha ako ng lubid mula sa aking backpack, itinali ang isang piko sa isang dulo, at inihagis ito ng buong lakas.
Ang piko ay dumaikit ng mahigpit sa bintana. Huminga ako ng malalim at mabilis na umakyat gamit ang lubid. Mabilis akong umakyat sa bintana at narating ang pabrika. Sa loob ay isang malaking bulwagan ng produksyon, kung saan ang mga kinakalawang na makina at nakakalat na mga bahagi ay nakakalat sa lahat ng dako. Ilang sinag ng buwan ang pumapasok mula sa sirang bubong, at mula sa kabilang dulo ng bulwagan, naririnig ko ang mahinang iyak at pagtatalo. Maingat akong lumapit sa tunog, at sa isang sulok na napapalibutan ng mga inabandunang makinarya, nakita ko ang 12-dosenang mga nakaligtas, karamihan sa kanila ay matatanda at mga bata. Sumulyap ako sa karamihan, at nakilala ko ang aking mga magulang na nagkukumpulan sa isang sulok. Tahimik na umiiyak ang aking ina, ang kanyang mga tuhod ay nakadikit sa kanyang dibdib, at ang aking ama ay mahigpit na nakayakap sa kanya, sinusubukang aliwin siya. Agad na napuno ng luha ang aking mga mata. Tinawag ko sila sa isang nahihilong boses. Nang marinig ang aking boses, lahat ay tumingin sa akin sa gulat, at biglang tumangala ang aking mga magulang. Nang makita nila ako, ang kanilang mga mukha ay nagbago mula sa gulat patungo sa labis na kagalakan. Sumigaw ang aking ina, at kaming tatlo ay nagyakap ng mahigpit sa gitna ng madilim na apokalipsis na ito. Ang kagalakan ng muling pagsasama na ito ay pansamantalang naglaho ang lahat ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit isang malupit na boses ang agad na sumira sa mainit na sandali. At saan ka nanggaling? Isang lalaking may malaking peklat ang humakbang paarap. Sa likuran niya ay nakatayo ang ilang malalakas na binata, at malinaw na siya ang kanilang pinuno. Mata ko niyang tiningnan ang aking nakapak na backpack, tinitigan ako mula sa ibaba hanggang sa ibaba. Hindi naman masama, bata, nakarating ka rito ng mag-isa. Anong laman ng bag mo? Ilabas mo yan at ipakita mo sa akin. Hinayla ko ang mga magulang ko sa likuran ko at, tiningnan siya ng malamig, at sinabing, mga gamit ko yan. Sarkastiko na tumawa ang lalaking may peklat. Sabi niya, mga gamit mo. Walang gamit ang mga gamit ng iba. Mga gamit ko lang ang nababagay dito. Kung matalino ka, ibigay mo sa akin ang bag na iyan. Kung hindi, itinaas niya ang kanyang itak, isang malinaw na banta. Pinalibutan din ako ng mga tulisang nakatayo sa likuran niya, nakatitig sa akin. Galit na galit ang mga matatanda at may sakit na nakaupo malapit dito. Ngunit walang nang ahas na magsalita, nakatingin lamang sa akin ng may awa. Agad akong hinayla ng aking ama palayo at, sinusubukang ngumiti sa lalaking may pilat, ay sinabing, Chief, hanggal ang anak ko. Kaunti lang ang pagkain niya sa bag niya. Ibibigay namin lahat sa iyo. Huwag mo siyang awayin. Gabi na rin. Ngunit malamig na tumawa ang lalaking may pilat at sinabing, ngayon, hindi lang ang bag niya ang gusto ko. Pati ang balat niya ang gusto ko. At dahil doon, inabot niya ako at sinubukang hawakan. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa aking mga mata, at sa halip na umatras, sumulong ako. Ang bakal na tubo sa aking kamay ay tumama sa kanyang pulso sa kakaibang anggulo, kasabay ng isang tuyong lagaslas. Agad na umikot ng hindi natural ang pulso ng tulisan. Natigilan ang lahat. Walang umasa na ang isang mukhang mahinang batang katulad ko ay maglalakas loob na ipagtanggol ang sarili. Ang maton, basang-basa ng pawis, ay sumigaw, ang kanyang mukha ay nabagot sa sakit at galit. Ang lakas ng loob mong suntukin ako. Hulihin mo siya. Hulihin mo siya. Pagsisisihan ko ang kanyang kapanganakan. Agad na kumilos ang iba pang mga maton, sumisigaw at sumugod patungo sa akin. Inihagis ko ang bag sa mga bisig ng aking mga magulang at, itinaas ang aking bakal na tubo, handang harangan ang atake. Isang maton ang naghagis ng kahoy na patpat sa akin. Madali ko itong naiwasan sa pamamagitan ng bahagyang pagyuko ng aking katawan, at sa isang matalim na pagkislot ng aking pulso, ang kabilang dulo ng aking bakal na tubo ay tumama sa kanya ng diretso sa mahinang bahagi. Nagpakawala siya ng isang kaawa-awang sigaw ng sakit at bumagsak sa lupa. Hindi ako gumagawa ng anumang padalos-dalos. Sa bawat pagkakataon, direktang nalalaglag ako sa isang kasukasuan o isang mahinang bahagi. Ito ay purong pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa kanila ay ang aking walang katapusang lakas. Kahit na matapos talunin ang dalawang lalaki ng magkasunod, hindi ako napagod. Ang iba pang mga maton ay natakot at umatras, hindi nang ahas na sumulong. Si Balafra, na nakahawak sa kanyang bali na pulso, ay nakatitig sa akin.
Puno ng gulat at galit ang mukha niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin niya at nagtanong, sino ka? Isa ka ring mutant. Hindi ako sumagot. Malamig ko lang siyang tinitigan. Ang sakit at kasalanang tiniis ko sa apokalipsis na ito ng mga nakaraang buwan ay agad na sumabog sa nag-aalab na galit sa loob ko. Malamig kong sinabi, lumayas ka na kung hindi ay mamamatay ka. Natakot ang lahat sa aking kalupitan. Paulit-ulit na nagbabago ang mga mata ni Palafra. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang mapanganib na lalaki. Ngunit ng sandaling iyon, nang nakulong kaming lahat sa isang saradong eskinita, may bigla ang malakas na kalabog sa bakal na pinto ng pabrika. Pagkatapos ay isang segundo, at isang pangatlo. Agad na nagpanik ang mga tao sa nakita. Sinisira ng mga zombie sa labas ang pinto. Anong nangyayari? Bakit biglang naging marahas ang mga zombie? Kumalat ang takot na parang apoy sa apoy. Tumigil si Balafro sa pagbibigay pansin sa akin at, kasama ang kanyang mga alipors, sinimulang harangan ang nanginginig na bakal na pinto gamit ang mga katawan at muebles. Ngunit napakarami ng mga zombie. Ang bakal na pinto ay talagang baluktot dahil sa walang tigil na pagkatok. Lumangit-ngit ang trangka, na parang mababasag ito anumang oras. Isang kapaligiran ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa lahat. Maging ang aking mga magulang ay nanginginig sa takot at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Tiningnan ko ang kalawangin at lumang bakal na pinto at isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isip. Sa harap ng gulat na tingin ng lahat, kinuha ko ang aking tubo na bakal at lumapit sa pinto. Anong ginagawa mo? Gusto mo bang mamatay? Sigaw sa akin ng isa sa mga tulisang nakaharang sa pinto. Ngunit hindi ko siya pinansin. Inilagay ko lang ang aking kamay sa malamig at kalawangin na panel ng pinto. Bago ang hindi makapaniwalang tingin ng lahat, isang himala ang naganap. Ang pinto, na napilipit ng pag-atake ng mga zombie, ay dahan-daang nagsimulang bumalik sa orihinal nitong anyo. Para bang tumatakbo ang oras pabalik. Ito ay naging tuwid at patag muli. Maging ang baluktot na frame nito ay tumuwid. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang kumikinang at matibay na bakal na pinto ang nakatayo sa harap ng lahat, at gaano man kalakas ang pag-atake ng mga zombie mula sa labas, nanatili itong kasing tatag ng bato. Tanging mabibigat na kalabog lamang ang umalangaw-ngaw. Natahimik ang buong workshop. Lahat ay nakatitig sa akin ng may pagkamangha. Labis na natigilan si Palafra na nakalimutan niya ang sakit ng kanyang bali na pulso. Itinuro niya sa akin ang kanyang daliri at nauutol na sinabi, ikaw, ang iyong motasayon, ay kayang magkumpuni ng mga bagay-bagay. Wala akong ganang magpaliwanag. Inalis ko ang aking kamay at tiningnan siya ng malamig. Sa Apocalypse, ang lakas ang lahat. Ang aking nakaraan. Ang kalupitang ito at ang mahimalang kapangyarihang nasaksihan ko lang ay tuluyang sumire sa mental na hadlang ni Balafra. Tumingin siya sa akin, at ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng kasakiman kundi ng matinding takot. Yumuko siya at sinabing, Salam, boss. Nabulag lang ako. Napakagaling mo. Patawarin mo po ang aking pagkakamali. Wala akong sinabi. Naglakad na lang ako patungo sa aking mga magulang. Tiningnan ako ng aking ina na may komplikadong ekspresyon na may halong pagmamalaki, pag-aalala, at kaunting kakaiba. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tiniyak sa kanya, huwag kang matakot, Nay. Nandito na ako. Pagkatapos, mula sa malaking supot, kumuha ako ng isang self-heating meal box, isang longganisa, at isang bote ng purified water at sinabing, Papa, Maman, kumain muna kayo. Habang kumakalat ang aroma ng pagkain, lahat ng mata ay napunta sa lugar. Ang mga nakaligtas, na matagal nang nagugutom, ay nagugutom, sakam na nagugutom sa pagkain sa kamay ng aking mga magulang, nilulunok ang kanilang laway. At lalo na si Balafra at ang kanyang mga tauhan. Sa apokalipsis na ito, kung saan ang pagkain ay mas mahalaga kaysa sa ginto, marami akong may lalabas na bagay na parang walang nangyari. Mas ikinagulat pa nila ito kaysa sa pagkukumpuni ng pinto. Matapos maayos ang lahat, tumingin ako kay Karada at sinabi sa mahinahong boses, mula ngayon, ako na ang pinuno rito. Hindi malakas ang boses ko, pero malinaw na narinig ito ng lahat. Tuluyan ng tumigas ang mukha ni Karak Cortada. Pagkatapos ay yumuko siya at inamin ang pagkatalo. Ang pagsakop sa base ng pabrika ay naging mas madali kaysa sa inaasahan ko. Ang kaunting respeto ni Karak at Tadada ay walang halaga sa harap ng ganap na kapangyarihan at hindi mabilang na rasyon.
Ano ang silbi ng respeto sa Apocalypse? Ang mga tao ay isa lamang mapagkukunan. Inatasan ko sila ng mga gawain ng pagbabantay at paglilinis ng paligid, habang ako ang nag-aalaga ng pagkain at logistic. Araw-araw, ikinukulong ko ang aking sarili sa isang silid, sinasabing binibilang ko ang mga rasyon. Ngunit sa katotohanan, abalang-abala ako sa paggawa ng pagkain at iba't ibang mahahalagang bagay. Sa tuwing may lumalabas na mga bagong kahon na puno ng rasyon, tinitingnan ako ng mga tao ng may paggalang. Inisip ng lahat na mayroon akong espesyal na mutasayon na naglalaman ng isang malaking pasilidad ng imbakan at napakaraming pagkain. Unti-unti, muling nabuhay ang mga mukha ng mga nakaligtas. Sa ilalim ng aking pamumuno, ang inabandunang pabrika na ito ay nagsimulang bumalik sa kaayusan. Ang aking mga magulang ang naging pinagkakatiwalaang mga katulong ko, tinutulungan akong pamahalaan ang mga tao at mamahaji ng mga rasyon. Nabawi nila ang kanilang respeto at halaga sa paningin ng iba, at ang kanilang kalagayan sa pag-iisip ay bumubuti araw-araw. Ang lahat ay gumagalaw sa tamang direksyon. Ngunit isang bagay pa rin ang tumusok sa akin na parang tinak. Ang walang kwentang walang trabahong lalaking iyon na nagpakilalang Fierbaw sa lugar ng landloan ay nagpalayas ng mga walang magawang matatandang tulad ng aking mga magulang upang kahit papaano ay mabuhay sila ng mag-isa, at sa malaot madali, kailangan ko siyang pag-usapan. Bukod pa rito, ang lugar ng Lon ay may matibay na pader at mas maayos na tirahan, mas maganda kaysa sa sira-sirang pabrika na ito. Gusto kong bigyan ang aking mga magulang at ang mga taong sumama sa akin ng mas ligtas na tahanan. Ngayon, oras na para bumalik at kausapin ng maayos ang Fierbaw na iyon. Pagkalipas ng isang linggo, ako ay ganap na handa. Gamit ang aking regeneration mutation, inayos ko ang ilang inabandunang mga electric vehicle na natagpuan ko. Ang kanilang mga baterya ay ganap na naka-charge, na parang kakaalis lang nila sa pabrika. Ibinalik ko rin ang 12-dosenang mga protective suit, helmet, at mga batang may bakal sa halos bagong kondisyon. Tungkol naman sa mga armas, bukod sa mga bakal na pamalo at palakol, pinahasa ko rin ang mga bakal na pamalo ng pabrika upang makagawa ng ilang matitibay na sibat. Tungkol naman kay Balafra at sa kanyang mga tauhan, sila ngayon ay ganap ng tapat sa akin. Binigyan ko sila ng masaganang pagkain at mainit na damit, na isang biyaya na nakatago sa panahon ng kakilakilabot na apokalipsis na ito. Pumili ako ng 20 sa pinakamalakas at pinakamakapangyarihang mga lalaki, kabilang si Balafra. Bago umalis, tiningnan ko ang kumpletong kagamitan ng pangkat at nagsalita ng isang simpleng bagay upang mag-udyok sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi kami pupunta roon para mamaalamos. Babawiin namin ang nararapat sa amin. Matibay ang mga pader ng lugar ng landloan, at komportable ang mga bahay. Magtatayo kami ng isang tunay na ligtas na tahanan doon. Sino mang gustong sumama sa akin ay dapat sumakay sa mga sasakyan. Walang nag-atubili. Matapos masaksihan ang aking mahimalang kapangyarihan, halos bulag silang nagtiwala sa akin. Ang aming convoy ng 20 kalalakihan ay maringal na nagtungo sa landloan. Nang marating namin ang hilagang gate ng lugar ng landloan, agad kaming nakita ng mga gwardya sa pader. Namangha sila nang makita ang aming pangkat na armado tulad ng isang piling unit. Ang Balafra na ito ay pinatalsik. Bakit siya bumalik? Ang Balafra, na ngayon ay naging aking mga loyalista, ay malakas na sumagot, habang binubuntong hininga ang kanyang dibdib. Naparito kami upang pag-usapan ang pakikipagtulungan kay Fierbaw. Nakinig sa kanya ang gwardya. Sarkastiko siyang tumawa. Anong operasyon? Kayo lang. Bumaba ako ng kotse, naglakad paarap, at sinabi sa casual na tono, sabihin mo kay Fierbaw na bumalik na ang bata. Hindi ako kilala ng gwardya, pero nang makita niya akong nasa gitna ng lahat, alam niyang isa akong mahalagang tao. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay ibinalita ang balita sa mga nakatataas gamit ang kanyang walkie-talkie. Maya-maya ay bumukas ang North Gate, at lumabas si Fierbaw kasama ang isang grupo ng mga tao. Kabilang sa kanila si Chenlin, ang dating kapitan ng squad Chenlin. Si Fierbaw ay isang matipunong lalaki na nasa edad 40, nakitang-kita ang tuso at kay-abangan sa kanyang mga mata. Nang makita ang aming koponan, lalo na ang aming mga bagong kagamitan at mataas na moral, kumislap ang kanyang mga mata sa gulat at kasakiman. Tumawa siya at sinabing, iniisip ko kung sino ito.
Lumabas na ang batang si Linfan, na matagal ko nang hindi nakikita. Sabihin mo sa akin, saan nakakuha ng ganoon kalaking pera ang batang si Lin? Mahinahon kong sabi. Frey Bao, ang mga taong prangka ay hindi nagpapaligoy-ligoy. Gusto kong manirahan ang mga tauhan ko sa lugar ng land loan. Ngunit humagalpak ng tawa si Frey Bao, na parang nakarinig siya ng isang magandang biro. Little Lin, mukhang nananaginip ka pa rin. Nasakop ko ang lugar ng LAN. Sa anong karapatan mong tumira ang mga tao mo rito? Sabi ko, batay lang dyan. Pinitik ko ang mga daliri ko, at si Balafra, na nakatayo sa likuran ko, ay naglabas ng isang kahon at binuksan ito. Sa loob ay isang kahon na puno ng mahigpit na selyadong pinipiga na biskwit. Ang nakita ko ay agad na nagpahinto sa pagtawa ni Frey Bao. Ang mga gwardya sa likuran niya ay napanganganang may pagkamangha. Bagamat mahusay na ipinagtatanggol si Landloven, napakaraming tao roon. Napakalaki ng konsumo, at palaging kulang ang pagkain. Ang kanilang pang-araw-araw na rasyon ay binubuo lamang ng isang hiwa ng itim na tinapay. Napatitig si Frey Bao. Saan mo nakuha ang lahat ng pagkaing iyan? Nagkibit balikat ako. Hindi ko kailangang malaman kung saan ko ito nakukuha. Sabihin mo lang sa akin, makikipagtulungan ka o hindi. Nagliwanag ang mga mata ni Frey Bao. Anong klaseng kooperasyon? Sabi ko, napakadali. Dito nakatira ang grupo ko. Maghahati tayo sa pagkain. Kayo na ang bahala sa seguridad ng complex, at tayo na ang bahala sa lugar na ito. Nang marinig ito, dumilim ang mukha ni Frey Bao. Nako, may ambisyon ka na lampas sa kaya mo. Ako ang pinuno ng isang base. Paano ako makakapakikipagsosyo sa isang estranghero ng pantay? Mahinahon kong sabi, iyan ang kondisyon ko. Kung hindi ka papayag, pipilitin naming pumasok. Tumawa ng malakas si Frey Bao. Sa pilitan, 20 tauhan mo lang. Sa sandaling iyon, si Squad Irene, na nakatayo sa likuran ni Chen Lin, ay sabay na humakbang pasulong, at agad na kumalat ang isang mapanganib na aura. Si Squad Irene ang piling puwersa ng buong lang complex na ito. Ang bawat miyembro ay nagtataglay ng espesyal na kapangyarihan at may karanasan sa daan-daang labanan. Agad na naging alerto ang aking mga tauhan. Ngunit ako lang ang nanatiling hindi gumagalaw. Tiningnan ko si Chen Lin, ang parehong babaeng tumulong sa akin kanina. Mataman din niya akong pinagmamasdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusuri at pagkagulat. Sabi ko, Kapitan Chen, sa tingin mo rin ba ay hindi tayo makakapasok? Nanatiling tahimik si Chen Lin ng ilang sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Chan, ang lakas mo ay talagang nakakatakot, ngunit may daan-daang gwardya sa lang complex. Hindi para sa iyo ang pagpilit na pumasok. Isa itong mabait na babala. Mayabang na tumawa si Frey Bao. Narinig mo ba iyon? Huwag kang maging sakam. Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong pagkain. Marahil ay hahayaan kitang tumira kasama ang iyong mga magulang dito na parang mga ordinaryong residente. Tungkol naman sa iyong mga tauhan, babalik sila sa kanilang pinanggalingan. Malinaw ang kahulugan, nakawin ang lahat ng aking mga probisyon at itaboy ang aking mga tao. Napakagandang plano. Bahagya akong ngumiti. Mukhang naipaliwanag na ang punto. Pagkatapos ay dahan-dahan kong itinaas ang aking kanang kamay at itinuro ang pinakamataas na gusaling tirahan sa complex sa likuran nila. Tiningnan ko sila, malinaw na binibigkas ang bawat salita. Binibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Papasukin mo ako. O sisirain ko itong gusaling ito. Pagkatapos ng mga sinabi ko, nagkaroon ng sandaling nakakailang na katahimikan. Pagkatapos, biglang may malakas na tawanan. Halos maiyak si Frey Bao sa kakatawa. Narinig ito ni Challen at sinabing, ito ang pinaka-nakakatawang biro ng taon. Pero hindi tumatawa si Challen. Nakatitig lang siya sa akin ng may seryosong mukha. Napagtanto niyang hindi ako nagbibiro, at totoo iyon. Hindi ako nagbibiro. Pinunasan ko ang aking ngiti at nagsimulang magbilang pababa. Natigilan ang ngiti sa mukha ni Frey Bao. Biglang tumigil ang tawanan ng lahat. Nagkatinginan sila na parang napagtanto nilang may mali. Ang 30 palapag na gusaling iyon ang simbolo ng lung complex. Ito ang palatandaan nito, at doon nakatira ang karamihan sa mga pamilya ng mga gwardya. Nang umabot sa isa ang bilang ko, sa wakas ay sumigaw si Frey Bao, nagloloko siya. Hulihin mo siya, pero huli na ang lahat. Pagkatapos kong magbilang, agad kong ginamit ang aking kakayahan.
Sa pagkakataong ito, hindi ko tinarget ang mga bagay sa loob ng isang metrong radius, ngunit walang pag-aalinlangan, pinalawak ko ito sa abot ng aking makakaya. Sa isang iglap, tinarget ko ang napakalaking gusali na mahigit 100 metro ang layo at sinabi sa aking sarili, magpahinga ka. Sa sandaling iyon, tila tumahimik ang mundo. Daan-daang tao ang napuno ng takot. Ang 30 palapag na gusali ay kumurap na parang may masamang signal sa TV screen. Ang mga balangkas nito ay naging malabo at malinaw. Sa isang iglap, ang gusali at lahat ng nasa loob ay naglaho sa hangin. Tanging ang hubad na pundasyon lamang ang nanatili sa lugar nito, na parang hindi ito kailanman umiral. Ang mga mukha ng lahat ay namanhid. Lahat ay natigilan, nalito, at nilamon ng kakaibang takot. Ang mga tauhan ni Freerbao ay tuluyang nawasak. Itinapon nila ang kanilang mga sandata at tumakbo sa lahat ng direksyon, umiiyak at sumisigaw na parang sinusubukang makatakas sa isang sakuna. Si Freerbao mismo ay bumagsak sa lupa. Namumutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, at hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Ang 200 kataong personal na bantay na ipinagmamalaki niya ay naglaho sa isang iglap. Kung tungkol kay Chenlin at kay Squad Irene, na nakatayo sa likuran niya, hindi sila natamba, ngunit kitang-kita ang pagkabigla at takot sa kanilang mga mukha. Bahagyang nanginag ang espada sa kamay ni Chenlin. Tiningnan niya ako ng may ibang-iba na tingin. Hindi ito titig ng isang may kakayahang nakaligtas, kundi parang pinagmamasdan niya ang isang Diyos na naglalakad sa gitna ng mga tao. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay at lumapit kay Freerbao, na nakahiga sa lupa na parang punit na tela. Tumangala siya at tinitigan ako na parang demonyo ako. Nanginginig siya na parang dahon. Sinabi ko sa mahinahong boses, ngayon ay maaari ko nang ipasok ang aking mga tauhan. Hindi ba, Freerbao? Agad siyang tumango ng masigla at gumapang palabas. Hindi ko siya pinansin, lumingon, at sinabi kay Balafra at sa iba pang nakatayo sa likuran, tuloy kayo. Tila galing sa panaginip ang mga tauhan ko. Tiningnan nila ako na parang ako ang kanilang Diyos. Alam nilang malakas ang kanilang pinuno, ngunit hindi nila kailanman inakala na kaya nitong sirain ang isang buong gusali. Kay laking kapangyarihan, bakit pa kami tatakas sa apokalipsis habang sinusundan ng isang pinunong tulad niya? Sa gitna ng gulat at magalang na mga titig ng buong Lang Complex, matagumpay na pumasok ang aming grupo. Walang nang ahas na pigilan kami. Tahimik din na sumunod sa amin si Chenlin at ang kanyang pangkat, si Irene, na parang iniihatid kami. Alam kong pinalitan na ng Lang Complex ang may-ari nito. Ang unang ginawa ko pagkatapos kong kontrolin ang complex ay ang puksain si Freerbao at ang kanyang mga tauhan na umabuso sa kanilang kapangyarihan. Nabihag ko ang kanyang mga pangunahing tauhan. Hindi ko sila pinatay. Inubos ko lang ang kanilang kapangyarihan. Ang aking evolved power ay maaari nang makaapekto sa mga buhay na nilalang. Maaari kong ibalik ang katawan ng isang tao sa pinakamataas nitong kalusugan. At oo, maaari ko ring ibalik ang kanilang power core sa estado nito bago ang paggising. Nang bumagsak si Freerbao mula sa pagiging isang taong gumagamit ng lakas na parang respiratoryo tungo sa isang mataba at mahinang lalaki na hindi man lang kayang lumaban, gumuho ang kanyang balanse sa pag-iisip. Tungkol naman kina Chenlin at sa kanyang kasama sa squad na si Irene, sumama ako sa kanila dahil sila ay tunay na mandirigma. Taglay pa rin nila ang pagkatao, at ang ganitong lakas ay bibihira sa apocalypse. Pinagbuti ko ang espada ni Chenlin, na nabaluktot sa labanan, tungo sa isang bagong-bagong espada. Pagkatapos, pinagbuti ko ang isang expired na lalagyan ng antibiotic tungo sa isang bagong-bagong gamot. Nakita ni Chenlin ang lahat ng ito at sa wakas ay naunawaan niya na ang aking kapangyarihan ay hindi isang espesyal na kakayahan o isang simpleng kakayahan sa pagkukumpuni, kundi isang halos ganap na kapangyarihan na hindi niya maintindihan. Nanatili siyang tahimik ng matagal, pagkatapos ay yumuko sa akin. Mula ngayon, susundin ng Squad Irene ang iyong mga utos. Matapos sakupin si Squad Irene, tunay kong nakuha ang ganap na kontrol sa Lang Complex. Nagtatag ako ng mga bagong patakaran, may kapangyarihan man o wala ang isang tao, tanging ang trabaho lamang ang magbubunga ng pagkain. Gamit ang aking walang katapusang supply, mabilis kong nakuha ang mga tao at nilinis ang lahat ng kalat sa loob ng complex. Sa ilalim ng aking pamumuno, nagsimulang muling mabuhay ang Lang Complex.
Tiningnan ako ng aking mga magulang ng may pagmamalaki at kagalakan. Hindi nila ako tinanong kung ano talaga ang kapangyarihan ko, ang alam lang nila ay lumaki na ang anak nila at naging suporta ng lahat. Nang tuluyan ng matatag ang base, nagsimula akong mag-isip ng mas malalim. Gaano nga ba kalawak ang kapangyarihan ko? Kung mapapabuti ko ang instant noodles. Kung mapapaganda ko ang isang buong gusali, mapapaganda ko ba ang isang buhay na tao? Nakakita ako ng isang gwardya na nakikipaglaban. Kinamot siya ng zombie habang umaatake, at unti-unti siyang nagmumutate. Sigurado ang lahat na hindi siya mabubuhay. Pinalabas ko silang lahat sa kwarto. Isinara ko ang pinto at inilagay ang aking kamay sa kanyang noo. Isang malambot na puting liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. Unti-unting hamupa ang kanyang masakit na pag-iyak, at nagsimulang mawala ang kanyang mutation sa harap ng aking mga mata. Pinanood ko ang paghilom ng kanyang mga sugat, at isang napakalaking emosyon ang bumalot sa aking puso. Nagtagumpay ako. Naibalik ko ang kanyang katawan sa estado nito bago mahawa. Nangangahulugan ito na ang zombie virus ay hindi na isang nakakapinsalang sakit para sa akin. Ang pagtuklas na ito ay nagdulot sa akin ng higit pang kagalakan kaysa sa pagpapabuti ng isang gusali. Kung kaya kong gamutin ang zombie virus, hindi ba nangangahulugan iyon na mas maraming tao ang aking maliligtas o marahil ay matatapos ko pa ang mismong apocalypse? Sa sandaling iyon, isang malaking plano ang tahimik na nagsimulang mabuo sa aking puso. Ngunit una, mayroon akong personal na account na aayusin. Tinawagan ko si Chenlin at tinanong kung mayroon siyang mga kamakailang balita tungkol sa isang survivor team na tinatawag na Fugo Orient. Iyon ay, ang team na pinamumunuan ng isang firemaster na nagngangalang Rant Herchenia, at kabilang dito ang aking dating kasintahan, si Lurian. Naglabas si Chenlin ng mapa. Itinuro niya ang isang malaking supermarket sa silangang bahagi ng lungsod at sinabing ayon sa impormasyon, nagtayo sila ng base doon. Sila ang pinakamakapangyarihang puwersa sa lugar, at ang kanilang pinuno ay tunay na kamangha-mangha. Isang malamig na kislap ang sumilay sa aking mga mata, parang isang Earth-level firemaster noong kanyang kasagsagan. Mahinahon kong sinabi, bukas ay bibisitahin natin ang mga kapitbahay na ito. Kinabukasan, isinama ko lamang si Chenlin at ang kanyang kasama sa squad, si Irene. Sumakay kami sa armored online vehicle na aking ginawa at dumiretso sa inabando ng supermarket. Ang supermarket ngayon ay naging isang pinatibay na kuta, mga armadong gwardya ang nagbabantay sa mga pader nito. Pagdating namin, tumunog ang alarma. Isang boses mula sa itaas ang tumawag, "Sino ang nandyan? Magpakilala ka." Inilabas ni Chenlin ang kanyang ulo at sumigaw, "Si Lin Fan ako. Galing siya sa Lang Base para makipagkita sa inyong pinuno, si Xiangyang." Ang mga taong nakatayo sa pader ay malamang na hindi pa naririnig ang pangalan ko noon, ngunit alam nila ang reputasyon ni Lang Base. Maya-maya pa, bumukas ang pangunahing pinto ng supermarket, at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng pulang katad. Nakatayo si Lurian sa likuran niya, ang kanyang mga mata ay halatang puno ng paghanga. Pagkakita sa kanya pagkalipas ng ilang buwan, tila maayos naman ang kanyang pamumuhay dito. Noong una, nagulat si Lurianet nang makita ako. Pagkatapos, isang mapagmataas na ngiti ang lumapad sa kanyang mukha. Nanunuya siya, "Hoy, kung hindi si Lin Fan, sino ang naroon? Anong nangyari? Hindi ka makakaligtas sa labas, at ngayon gusto mong sumali sa aming Fugo Ardent." Marahil ay iniisip pa rin niya ako bilang isang walang kwentang tao na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Tiningnan din ako ni Xiangyang mula ulo hanggang paa, lalo na nang makita niya sina Chenlin at Squad Irene na nakatayo sa likuran ko. Sandaling kumislap ang kanyang mga mata ng may pag-iingat, ngunit higit pa doon ay paghamak. Sabi niya, "Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa Langwo Base. Hindi kami nagtatago ng mga walang kwentang tao dito. Kung gusto mong mabuhay, iwanan mo ang iyong mga sasakyan at mga gamit at umalis ka rito." May matinding pagmamalaki sa kanyang mga mata, dahil sa kanyang kakayahang kontrolin ang apoy sa ranggo ng Earth, wala siyang kinatatakutan. Si Lurian, na sinamantala ang lakas ng iba, ay mayabang na nagsabi, "Makinig ka, Lin Fan, sinasabi ko sa iyo para sa kapakanan ng matanda, huwag kang matigas ang ulo. Ngayon ay hindi ka pa nga karapat-dapat na pakantaban ang sapatos ni Chenyan.
Nakita ko ang kanyang maliit at tusong ngiti, na tila natutuwa sa kanyang sitwasyon, at biglang humagalpak ng tawa. Sabi ko, Luruyan, hindi mo ba naaalala ang walang laman na instant noodle cup na ibinato mo sa mukha ko? Labis siyang nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit ko bigla itong binanggit. Naiirita niyang sinabi, ano, aling noodle cup? Hindi ko matandaan. Umalis ka rito agad. Kahit ang makita ka ay nakakagambala. Nawala ang aking ngiti, at ang aking tingin ay naging kasing lamig ng yelo. Mahinang sabi ko, maaaring hindi mo matandaan, ngunit malinaw kong naaalala ang lahat, at ngayon ay sasabihin ko sa iyo. Nandito ako para pakainin ka roon. Akala ni Lurian ay biro lang iyon. Itinuro niya ang daliri niya at tumawa ng malakas. Lin Fan, nababaliw ka na talaga. Kailan mo ako papakainin ng noodles, at ano ang gagawin mo? Malamig na tawa ni Shenny Ang, habang nakakrus ang mga kamay. Napaka-arrogant mo, bata. Mukhang hindi mo nga malalaman ang kahulugan ng kamatayan kung hindi ka tinuruan ng magandang aral. Pagkatapos niyang magsalita, isang kumikinang na bola ng apoy ang nabuo sa kanyang palad. Ang init nito ay ramdam mula sa malayo. Agad na pamuesto si Squad Irene para sa depensa. Ngunit kami ni Chenlin ay nakatayo roon. Tiningnan ko ang apoy na nagliliyab sa kanyang palad at umiling, iyan lang ang lakas mo. Nakakaawa, sabi ko, habang itinataas ang kamay. Sa sumunod na sandali, ang apoy sa palad ni Chenlin ay namatay na parang kandilang hinaypa ng hangin. Ang arroganteng ngiti sa mukha ni Shenny Ang ay agad na tumigil. Nakatitig siya sa kanyang walang laman na palad ng hindi makapaniwala. Napasigaw siya ng may pagtataka, anong nangyari? Saan napunta ang apoy ko? Sinubukan niyang tipunin muli ang kanyang lakas. Ngunit kahit anong pilit niya, wala siyang nagawang kahit isang maliit na kislap. Ang kakayahang kontrolin ang apoy na ranggo ng Earth na ipinagmamalaki niya ay naglaho na. Sumigaw siya, habang nakaturo ang kanyang daliri sa takot. Anong ginawa mo sa akin, Shenia? Hindi ako sumagot. Lumingon lang ako at tumingin kay Luruyanat, nanigas sa takot. Malamig kong sinabi, ngayon ay naiintindihan mo na kung bakit ako nandito. Nanginginig ang kanyang mga labi. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan ang nangyari. Ngunit nakita niya mismo ng kanyang mga mata ang nakakatakot na kapangyarihan ng apoy ni Ziyang Yang na tahimik na naglaho sa harap ko. Hindi niya man lang masabi ang isang buong pangungusap dahil sa takot. Hinawakan siya ni Chanlin at inihagis sa harap ko. Napaluhod siya sa lupa. Tumutulo ang kanyang ilong habang umiiyak at nagmamakaawa. Tiningnan ko ang kanyang kaawa-awang kalagayan ng walang emosyon at may kinuha mula sa aking bulsa. Ito ang parehong dinurog at walang laman na pakete ng braised beef flavor instant noodles na minsan niyang ibinato sa akin, at hawak-hawak ko noon. Mula noon, sa aking palad, ang walang laman na pakete ay agad na naging isang bagong-bagong kahon ng instant noodle. Pinunit ko ang pakete, kinuha ang lahat ng bola-bola ng pansit at mga sachet ng pampalasa, at inilagay lamang ang walang laman na tasa na carton sa harap ni Luruyen. Nang makita ang walang laman na tasa na carton na nakahiga sa lupa, ang kanyang mukha ay naging mas takot pa sa isang bangkay. Alam niyang hindi ako nagbibiro. Kinuha niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Sa harap ng lahat, napilitan siyang kainin ito, habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Nang makita ito, sa wakas ay napagtanto ni Ziyang Yang kung gaano kakilakilabot na tao ang kanyang nainsulto. Nanginag ang kanyang mga binti, at siya rin ay napaluhod. Hindi ko man lang siya tiningnan. Tahimik ko lang na pinagmasdan si Luya hanggang sa malunok niya ang parehong tasa na carton at ang pakete. Ang pagbagsak ni Fuya Adibes ay napatunayang mas madali kaysa sa inaasahan ko. Nawala ang espesyal na kapangyarihan ng kanilang pinuno, at lahat ay labis na natakot sa aking mga pamamaraan kaya't halos walang pagtutol silang sumuko. Pinagsama ko ang dalawang base, at ang Landlo Vernon base ang naging pinakamakapangyarihang pangkat ng survivor sa silangang bahagi ng lungsod. Matapos payapain ang sakit sa aking puso tungkol kay Laurent, inilaan ko ang lahat ang aking enerhiya sa pagpapaunlad ng base at pag-aaral ng mga espesyal na kakayahan. Ang balita tungkol sa aking kapangyarihan, na kayang magpagaling sa zombie virus, kahit na nagsimula na ang impeksyon, ay balang araw ay yayanigan ang buong mundo. Bago iyon, mayroon akong lahat ng kapangyarihan para protektahan ang aking sarili. Kailangan kong itago ang sikretong ito.
Gumawa ako ng isang lihim na laboratoryong medikal, sa pangunguna ng aking mga magulang, na gumagamot sa mga nahawaan na maaari pang maligtas. Lahat ng aking pinagaling ay naging lubos na nagpapasalamat sa akin, at sa gayon, sila ang naging aking pinakamatapat na taga-suporta. Ang aking kapangyarihan at ang aking paksayon ay lumaki na parang bola ng nyebe. Sa panahong ito, nakilala ko rin ang iba pang mga paksayo ng survivor. Nagbigay ako ng pagkain at suporta sa aking mga kaibigan, at hindi nagpakita ng awa sa aking mga kaaway. Unti-unti, ang pangalan ni Inven ay naging isang alamat. Ang ilan ay nagsabing ako ay isang Diyos na magliligtas sa mundo, habang ang iba ay nagsabing ako ay isang demonyo na sisira nito. Ngunit anuman ang sabihin nila, isang katotohanan ang hindi may kakaila, naabot ko na ang tugatog ng mundong ito pagkatapos ng apokalipsis. Pagsapit ng ika-5 taon ng kalamidad, ang base ng IO-1 ay lumawak upang maging isang malawak na lungsod, na may tirahan na 100,000 katao. Mayroon kaming mahusay na sistema ng depensa. Mayroong agrikultura na sapat sa sarili at isang lipunan kung saan naibalik ang kaayusan. Bumalik ang mga ngiti sa mga mukha ng mga tao, at sa kabila ng pagiging Diyos na lumikha at nagpoprotekta sa lungsod na ito, bihira akong magpakita sa publiko. Kadalasan, nakatayo ako sa ibabaw ng pinakamataas na tore sa sentro ng bayan, tinatanaw ang lungsod na itinayo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Ang aking espesyal na kapangyarihan ay lumago rin ng malaki. Hindi ko na kailangang hawakan ang kahit ano para maibalik ito. Ang pagpasok lamang sa aking larangan ng paningin ay sapat na. Kaya kung ibalik ang tigang na lupa sa pagiging mabunga at linisin ang kontaminadong tubig. Ang aking kapangyarihan ay unti-unting nagiging kapangyarihan ng isang tunay na Diyos. Si Shenling, na ngayon ay ang pinuno ng commander ng lungsod ng pag-asa, ay nakatayo sa likuran ko, nag-uulat sa akin. Mabilis na papalapit ang Panginoon ng lungsod sa kawan ng mga zombie sa kanluran, at ang kanilang pinuno ay isang S-class mutant zombie na may katalinuhan na hindi pa namin nakita noon. Ang mga S-class zombie ang pinakamapanganib na kategorya ng apokalipsis na ito, na may kapangyarihang lipulin ang isang buong lungsod. Nang marinig ito, tumingin ako sa malayo at nakita ang isang itim na alon ng mga zombie na dinudurog ang lahat. Sa gitna ng alon na iyon ay nakaupo ang isang zombie sa isang trono na gawa sa puting mga buto, tulad ng isang emperador. Tila naramdaman din niya ang aking titig, at ang kanyang mga pulang mata ay nagtama sa akin sa hangin. Isang kakilakilabot na presyon ng isip, na naglalakbay ng libu-libong milya, ang bumagsak sa akin. Isang sigaw ang kumawala sa bibig ni Shenling, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ngunit ikinumpas ko lang ang aking kamay, at ang presyon ay agad na nawala. Tinanong ko, handa na ba ang lahat? Huminga ng malalim si Shenling at, nang may matatag na tingin, sinabing, ang lungsod ng pag-asa ay mabubuhay at mamamatay kasama mo. Ngumiti ako at umiling, hindi tayo mamamatay. Pagkatapos ay lumingon ako sa kanya at tiningnan ang bawat residente ng lungsod na ito. Ngayon na ang oras para wakasan ang kapahamakang ito. Ako, mag-isa, ay lumabas ng lungsod at tumayo sa pader na nakaharap sa walang katapusang kawan ng mga zombie na tila gustong lamunin ang langit at lupa. Pinanood ako ng 100,000 residente ng lungsod sa pamamagitan ng higanteng screen. Sila ay tensyonado, natatakot, ngunit higit sa lahat, sila ay puno ng pananampalataya. Ang dagandong ng S-class zombie ay lubhang nakakatakot na kayang durugan ang espiritu ng isang tao. Inutusan niya ang buong hukbo ng mga zombie na maglunsad ng isang malawakang pag-atake. Dahan-dahan kong itinaas ang aking mga kamay na parang hahawakan ang buong mundo. Akala ng lahat ay maglalabas ako ng isang mapaminsalang pag-atake na sisira sa mundo. Ngunit mali sila. Walang balak pumatay sa aking mukha. Tanging isang kislap ng habag. Ang aking espesyal na kapangyarihan ay hindi para sa pagsira, kundi para sa muling pagsilang. Pinaikit ko ang aking mga mata at pinakawalan ang lahat ng aking kapangyarihan ng walang pagpipigil. Hindi ito nakatutok sa isang zombie o isang lugar, kundi sa buong mundo, na nabubulok ng mga sugat at sakit. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Isang malawak at banayad na liwanag, hindi mailalarawan sa mga salita, ang lumabas mula sa aking katawan at kumalat sa buong mundo. Saan man makarating ang liwanag na iyon, biglang tumigil ang mga nagngangalit na zombie.
Nagsimulang gumaling ang kanilang mga nabubulok na katawan, at ang kanilang malabong mga mata ay bumalik sa kailanawan. Ang karahasan at pagkauhaw sa dugo sa kanilang mga mata ay napalitan na ngayon ng kalituhan at sangkatauhan. Ang liwanag na iyon ay kumalat sa lupa, at ang berdeng damo ay muling nagsimulang tumubo mula sa tuyong lupa. Ang nakakatakot na madilim na ulap ay naglaho, na nagpapakita ng isang malinaw na asul na langit na hindi pa nakikita ni Newman sa mahabang panahon. Ang S-Class zombie, na nakaupo sa isang trono ng puting mga buto, ay nakatitig sa kanyang nagbabagong katawan ng may takot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi niya mapigilan ang kapangyarihang nagmumula sa mismong mga batas ng mundo. Sa wakas, siya rin ay naging tao muli, nakatitig sa kanyang sariling mga palad ng hindi makapaniwala. Ang buong mundo ay isinilang na muli. Lahat ng mga nahawaan ng virus ay bumalik sa normal. Ang buong lupain na winasak ng sakuna ay napuno muli ng buhay. Tila ang bangungot na tumagal ng 5 taon ay isa lamang ilusyon. Ang lungsod ng Pag-asa ay tumahimik ng tuluyan. Pinanood ng lahat ang himalang ito sa pamamagitan ng screen ng hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Pagkatapos, biglang may isang tao na umiyak sa tuwa. Pagkatapos ay isa pa, pagkatapos ay ang pangatlo, at hindi nagtagal, ang buong lungsod ay napuno ng kagalakan, umalingaw sa bagong silang na mundo. Tinatawag nila ang pangalan ko. Nakatayo ako sa pader, dinadama ang sariwang hangin. Nang lumingon ako, nakita ko si Shenling. Nakita ko ang aking mga magulang at ang hindi mabilang na masasayang mukha na puno ng pag-asa. Ngumiti ako. Ang mangkok ng instant noodles sa harap ko ay maaari nang mapuno ng walang katapusang bilang ng beses.